At para sa ating mga balita ngayong linggo, June 8, 2025, sangkaterbang ebidensya laban kay Digong, itinambak ng prosekusyon sa ICC. At Pilipinas, umutang ng 15.79 billion sa France. $219 na mga bagong ebidensya ang ibinigay ng Prosecutor's Office ng International Criminal Court sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, nakapagsumiti na ang prosecution ng mahigit 200 ebidensyang gagamitin sa confirmation of charges sa September 23. Ipinresinta ang mga ebidensyang ito sa dalawang magkahiwalay na petsa ng submission of documents, July 3 at July 4 sa Pre-Trial Chamber 1. Ang mga ebidensyang ito ay naibigay na sa kampo ni Duterte noon pang May 30 at naglalaman ito ng mga materyales tungkol sa tinatawag na Barangay Clearance Operation. Konektado umano ang mga materyales na ito sa mas malawak at sistematikong pag-atake sa mga sibilyan na pinaghihinalaang sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Pinaghiwa-hiwalay ng prosekusyon ang mga ebidensya na direktang nagpapatunay sa mga espesipikong krimen na iniuugnay kay Duterte gaya ng mga ulat tungkol sa pagpatay o paglabag sa mga karapatang pantao. Ibinukod din ang mga ebidensyang makakatulong naman sa depensa o mga ebidensyang dapat makita ng kampo ni Duterte para ipagtanggol naman ang kanilang panig. Inayos nila ang mga ebidensyang ito batay sa mga kategorya. Isang pakete para sa kampanya kontra droga, isa para sa barangay clearance operation at isa para sa mga utos o polisiya ng gobyerno at iba pa. Sinabi ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC na may hanggang July 1, 2025 na lamang ang panig ng prosekusyon para isumite o isiwalat ang lahat ng ebidensyang gagamitin nila sa pagdinig na itinakda naman sa September 23, 2025. Anumang ebidensya na gustong isumite ng prosekusyon paglampas ng July 1 ay hindi na daw tatanggapin at hindi na rin pwedeng isama sa hearing. Samantala dito sa Pilipinas, parami na daw ang mga abogado, akademiko at mga institusyon na nananawagan sa Senado na ituloy na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng balitang lumabas tungkol sa isang resolusyon sa Senado na may layuning ihinto ang impeachment complaint laban sa bise. Batay sa nasabing resolusyon, iginiit na hindi na dapat ituloy ang paglilitis dahil daw sa paglabag sa karapatan ni Duterte sa mabilis na paglilitis o right to speedy trial. Ibig sabihin, masyado na daw itong natatagalan at dahil sa hindi tuloy-tuloy na pagkilos ng Senado, nalalabag na raw ang karapatan ng akusado sa speedy trial. Mariin naman itong tinutulan ng kampo ni ML Representative at Impeachment Prosecutor Laila De Lima at ng mga miyembro ng faculty sa UP College of Law. Ayon kay De Lima, kailangan daw munang magsama-sama ng mga miyembro ng Senado bilang isang impeachment court bago ito gumawa ng desisyon patungkol sa impeachment. Maliban sa UP, ipinaalala din ng Ateneo, partikular ng Ateneo Human Rights Center sa Senado, na binigyan sila ng 1987 Constitution ng responsibilidad na umaksyon bilang isang impeachment court. Pero wala pa daw nagagawa ang Senado kahit isang hakbang para tuparin ang kanilang mandato mula nang maipasa sa kanila ang reklamo noong February 5. Sinabi din ng Ateneo na hindi totoo ang mga claim na madidismiss daw ang impeachment sa huling araw ng 19th Congress sa July 13. Ayon kasi sa ilan, kapag hindi daw natapos ang impeachment sa kasalukuyang Kongreso, hindi na daw ito pwedeng ituloy sa susunod dahil labag na daw ito sa right to speedy trial ng inirereklamo. Hindi daw totoo ito ayon sa Ateneo dahil sinabi na ng Korte Suprema na hindi naman daw nadidissolve o nawawala ang Senado bilang institusyon kahit pa mapalitan ang mga miyembro nito. Kaya pwede pa rin daw ipagpatuloy ang impeachment trial kahit pumasok na ang 20th Congress sa July 28. Bukod sa UP at sa Ateneo, nagsalita na rin ang Lasal. Ayon sa Lasal, anumang pagtatangka na pigilan ang proseso ng impeachment ay pagsira sa paghahanap ng katotohanan at sa prinsipyo na walang sino man ang hihigit sa batas. Dagdag pa ng ilang propesor mula sa UP College of Law,
Ang maagang pagbasura sa impeachment complaint ay nagpapahina sa prinsipyo ng check and balances sa ating demokrasya. Pero kung itutuloy daw ang impeachment process, mapapalakas nito ang tungkulin ng Senado bilang tagapangalaga ng tiwala at pananagutan ng mga opisyal sa taong bayan. Binatikos din ng mga propesor ang mga argumentong nakapaloob sa resolusyon ng Senado. Pinuna rin ng mga propesor ang argumento na ang Senado ay isang non-continuing body. Ibig sabihin na puputol ang trabaho sa oras na mapalitan ang mga miyembro. Ayon sa UP, kahit sa practice daw ng Anglo-America, ang impeachment ay hindi natitigil sa pagpapalit ng mga miyembro ng parlamento, kundi maaari din daw ipagpatuloy ng bagong parliament. Dagdag pa sa mga listahan ng mga universidad na nananawagan sa Senado, nagsalita din ang San Beda University Graduate School of Law at sinabi na walang matibay na constitutional at legal basis ang pagpapaliban sa impeachment trial. Ayon sa San Beda, ang pagkakaantala sa proseso ay nagpapahiwatig umano ng personal na interes. Inamin naman ni Senador Bato de la Rosa noong Miyerkules, July 4, na siya ang pinagmula ng draft ng Senate resolution na naglalayong i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Galing daw po sa opisina ninyo, particularly kay Attorney Joanne yung draft. May nabanggit po ba sa inyo yung legis staff nyo? Ayun si ma'am. Ayun ma'am. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na draft copy. Kayo po may Galing yun. Galing sa office. Kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Paano Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Dinagdag pa ng senador na wala umanong alam ang opisina ng bise na inihain niya ang nasabing resolusyon. Ayon kay De La Rosa, may tatlong magkakaibang draft ng Senate resolution na naglalayong isara ang impeachment case, pero hindi siya nagbigay ng tiyak na detalye tungkol sa mga ito. Ang nasabing draft na inihain niya ay nagpapaliwanag na nilabag daw ng Senado ang konstitusyon sa hindi pagtugon sa mga impeachment articles nang ipasa ito sa kanila noong February 5 na huling sesyon naman ng Senado bago ito magsara. Ayon pa kay Bato na isang matibay na kaalyado ni Duterte na kahit hindi daw makakuha ng sapat na suporta ang kanyang resolusyon, ipinagmamalaki niya na may nagawa siya tungkol sa isyong ito. Whether or not makakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sa panahon ng kampanya, matatandaan na nangako si Bato na pipigilan ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Para naman sa ibang balita, Pilipinas umutang daw ng 15.79 billion sa France. Naging usap-usapan at tinutuligsa ngayon ng ilang political vlogger ang utang na halos 16 billion pesos na kinuha ng gobyerno mula sa France para sa programa laban sa climate change. Nakuha ng Department of Finance ang concessional loan mula sa France bilang bahagi ng kanilang pagtutulungan para mapabilis ang mga hakbang ng Pilipinas sa paglaban sa climate change. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 250 million euros o mga 15.79 billion pesos na nagpapakita daw ng patuloy na suporta ng France sa ating bansa sa usapin ng kalikasan at kapaligiran. Ani Secretary Recto, tanda daw ito ng kumpiyansa ng France sa Pilipinas at isang mahalagang hakbang para sa mas malinis at lunti ang kinabukasan. Meron siyang iiwan. Eto. Utang, oh. Utang na. Utang na. Utang mo, Marcos. Utang. Magkano na ba utang natin ngayon? Utang na naman. Nangungutang muli ang Pilipinas sa pagkakataong ito mula sa France. Uy, umaabot sa 250 euro. Euro na pinag-uusapan natin. 250 million euro o humigit kumulang 15.8 billion. Ikinumpara din ng vlogger na ito ang halaga ng confidential funds ni VP Sara sa halaga ng utang na ito na anyay mas malaki pa at mas kontrobersyal. Magkano ba yung confidential funds ni Sara? 125. Oh, ito, 15.8 billion. Ayon sa vlogger, kung tutuusin, ayuda lamang umano ang maiiwang legacy ni Pangulong Marcos sa bansa.
Kita naman natin na yung may podcast siya, di ba? Para siya yung gusto yung makipag-ayos, tapos nagmamadali na sila para sa... Kasi 3 years na lang eh. Wala siyang may iwang legacy. Anong may iwang legacy niya? Ayuda. Tapos yung mga yung pinakamagandang legacy niya na yung hindi ko talaga makakalimutan to, yung pagbaha eh. Sinabi pa nila na hindi tamang mangutang kung gagamitin lamang sa pansariling interes. Kasi okay yung utang eh. Halimbawa, negosyante ka, di ba? Uutang ka para magninegosyo ka. Or, pwede rin namang uutang ka kasi may bibiling kang property, kasi yung property na yon, you are expecting it to double. To double. Di ba? So, parang negosyo mo yon. Di ba? Eh kung mangungutang ka para sa coke, wala. Para sa luho, o para walang pakinabang, wala yung partner. Kung mangungutang ka tapos ibubulsa mo lang, wala talaga makikita. Ayon sa Bureau of Treasury, nananatiling matatag ang debt portfolio ng Pilipinas dahil karamihan sa mga utang ay pangmatagalan at may tiyak na interes. Batay sa pinakahuling datos ng Bureau of Treasury, pumalo na sa 16.75 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong April 2025. Ayon pa sa tanggapan, ito ay 0.41% na mas mataas kumpara sa 16.68 trillion pesos na naitala noong March 2025. Ang utang na ito ay binubuo ng 69.2% domestic debt at 30.8% external debt. Ang gobyerno ay patuloy na nagpapatupad ng disiplinadong estratehiya sa pamamahala ng mga utang para matiyak ang fiscal sustainability at maiwasan ang labis na pagtaas ng mga utang. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.